come to the Lord in prayer before we proceed with our teaching this morning. Let us listen to the voice of the Holy Spirit. Let's open our hearts, our minds, and let us receive instruction from the Lord sa ating pong mga kinauupuan. Our Father, we thank you for the opportunity of fellowship, worship. Opportunity, Lord, that you are giving us this morning to be in your presence. We lift up to you our concerns, our worries, anxieties, even pain, Lord. Whatever it is, binibigay po namin sa inyo, Panginoon, sa umaga pong ito. Para sa kagaanan ng aming mga buhay at para sa kaluwalhatian ng inyong banal na pangalan, Panginoon. Together, Lord, as a church, we pray for each one of us na nandito ngayon. May you continue to strengthen our faith, our resolve to follow you and to serve you. May you bless, Lord, our gathering this morning and the life groups, Lord, later on. We pray, Lord, for the children who are also gathered sa likod, Panginoon, or also having worship service, Panginoon, para sa kanila. May you speak to the children. May you teach them, Lord, your ways. May you bless their hearts as well as the teachers. Those who cannot come, Lord, because of reasons, several reasons, tatagpuin niyo po sila ngayon, Panginoon, nasan man po sila. Pagpalain niyo ang kanilang mga buhay. Lord, those who are joining us sa Facebook or sa YouTube, sa iba't ibang bahagi, Panginoon, ng Pilipinas, at iba, Panginoon, na sa abroad, Lord, speak to them. Bless their hearts. And together as a church, we pray, Lord, for our nation. We remember our nation, Panginoon. There are so many problems going on sa aming bansa. Manguna kayo, Panginoon. Maghari kayo sa aming bansa, Panginoon, sa aming mga pinuno, aming mga leaders. At higit sa lahat, Panginoon, sa mga simbahan. Patuloy nawa na maging ilaw at asin kami ng society. Patuloy nawa, Panginoon, na maging kagamit-gamit ang inyong simbahan bilang patutuo na mayroong Diyos na nagmamahal at nag-aalay ng mensahe ng kaligtasan. We also remember the world's affairs, what's going on, Panginoon, in the Middle East, dito sa amin at sa ibang bahagi ng mundo, Panginoon, mga kaguluhan, mga natural calamities. We pray for your comfort, for your protection and guidance, especially for the weak, those who cannot defend themselves, those who cannot help themselves, Lord. We pray for them. Those who are being persecuted because of righteousness, because of their identity in Christ, we pray, Lord, for your comfort and protection, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na magpuri, maglingkod sa inyo sa umaga pong ito as a church. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po, mga kapatid. Pwede ho bang pakibati ang inyong mga katabi? Paki-welcome po sila sa church. Yan, magandang umaga muli at doon sa mga nanonood sa atin. Ano man ang inyong timeline sa ngayon, ang inyong time zone, sorry. At nasaan man kayo, pagpalain kayo ng Panginoon sa umaga pong ito dito sa Pilipinas. We're continuing sa ating pong series ng spiritual friendship at
Pangalawa po ito sa huli na mensahe para po sa ating series. Tatapusin na po natin siya sa buwan po ng April. Pamagat po nito ay Fearless Friends. Yung binasa natin kaninang mga passages, yun po yung ating pag-aaralan sa umaga pong ito. And I think ito pong ating series at yung ating inumpisahan this year na mga pagbubuo ng mga life groups muli dahil natigil siya ng pandemic ay unti-unting nakikita natin yung bunga, nakikita natin yung positive outcome. Sapagkat dito sa church, nakikita ko po personally na tayo po ay nagkakaroon ng interaction, no? Intentional interaction sa isa't isa. Sapagkat ang gusto ho natin, ilagpasan natin yung ating pagiging mga acquaintances lang sa isa't isa, di ba? Yung magkakilala lang tayo, hi and hello lang tayo. No, we go beyond that. We will be forging strong and meaningful friendships bilang mga anak ng Diyos because we are brothers and sisters in Christ. We should also be friends sa isa't isa. So I'd like to congratulate yung mga leaders natin, mga facilitators ng mga life groups, sapagkat alam kong ginagamit kayo ng Panginoon sa buhay ng inyong mga kasama dyan sa inyong mga life groups. Still in the topic of friendship, mga kapatid, another story of friendship of four unlikely individuals. Sila po yung ating pag-uusapan ngayon. And these people were considered mga outcast, wala ho silang kwenta sa society kasi mayroon silang sakit na nakakahawa. Hindi sila kasama sa community at lalong hindi sila makakapasok sa temple. But God used their courageous friendship not only to bless them and the starving nation, yung gutom na gutom kasi may famine, na bansa ba to carry out His will. To give you the background, Syrians besieged Samaria. Samaria po yung capital city of the northern kingdom. Tatandaan natin na nahati yung Israel, isang southern kingdom. The capital is Judah or Jerusalem, and the northern kingdom, the capital is Samaria. Most of the kings sa Samaria ay mga wicked, tumatalikod sa Diyos. Kaya sunod-sunod yung parusa sa kanila. So as a result of this, yung pagkubkob sa kanila, there was a severe famine, matinding tagutom. No one goes in and out of the city. Kasi nga, it was besieged by the powerful Syrian army. Question is why? Bakit nangyari? Sabi ko kanina, the nation and the leaders, again, they abandoned God. Pinagpalit nila ang Diyos sa kanilang kung sino mga Diyos-Diyosa na gusto nilang sambahin. Basahin po natin ang background nito sa 2 Kings chapter 6 para lang magkaroon kayo ng idea what's going on here at bakit natin siya kailangan pag-usapan. Mabilis lang po ito. Hindi nagtagal, tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang buong hukbo at kinubkob ang Samaria. Dahil dito ay nagkaroon ng tagutom sa Samaria. Ang isang ulo ng asno ay nagkakahalaga ng 80 pirasong pilak. Now, hindi ko na alam kung anong equivalent yan ngayon. At 5 pirasong pilak naman ang kalahating litro ng dumi ng kalapati. Absorb that. No? Ito pa. Minsan, nang naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae. Mahal na hari, tulungan po ninyo ako, sinabi niya. Kung hindi ka tutulungan ni Yahweh, paano nga kita matutulungan? Wala naman akong trigo o katas ng ubas. Ano bang problema mo? Tanong sa kanya ng hari. Sumagot ang babae. Hingang malalim. Napag-usapan po namin ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon. Bukas, ang anak naman niya ang kakainin namin. Kaya naman po, iniluto namin ang aking anak at kinain. Na-invite ba kayo? Hindi kayo na-invite. Sana ako. Nang hingin ko na po ang kanyang anak para iluto, itinago po niya at ayaw niyang ibigay. Nang marinig ito
Pinunit ng hari ang kanyang damit. Nakita ng mga taong malapit sa pader na nakasuot pala siya ng damit sako na nakapailalim sa kanyang kasuotan bilang tanda ng matinding kalungkutan. That's the background. Uwi na tayo? Parang masyado malungkot, no? But God in His mercy, mga kapatid, and His grace, sent the prophet Elisha to deliver the good news. At ito yung good news. Makinig kayo sa pinasasabi ni Yahweh immediately after chapter 6. Ito yun, chapter 7. Bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka na ng isang takal na pinong harina o 2 takal na sebada sa halagang 1 pirasong pilak. From 80 to 1. Bukas. Parang imposible. Why? Because God, the author and finisher of our faith, writes our stories in delightful ways that surprise us. Ganun ang Diyos. Paano na-accomplish ng Panginoon yung kanyang seemingly impossible promise na bukas kaagad may mabibili kayo sa normal na price or maybe even lower? By using 4 na mga unlikely na mga tao. There were lepers. May ketong. Hindi tayo nakaka-relate ng gusto kasi wala naman tayo nakikitang ganyan ngayon. Dahil sa tagal ng panahon na itong sakit na to ay namalagi sa mundo, may gamot na siya ngayon. Kaya wala na tayong nakikitang ganito. Ito po yung nawawala ng ilong, nawawala ng tenga, nawawala ng mga daliri na hindi nila napapansin kasi ang sakit po na yan, ang tinatanggal yung pain. So kahit sobrang ano nang nangyari sa'yo, hindi ka makakaramdam ng pain. So yan po yun. They were outcast. Sila po yung matinuturing na pinakamaruruming mga tao sa society. But they were friends. Nagkasundo sila na mananatili silang maging magkaibigan. And good things always happen with friends. Yung mga spiritual friendship na mayroon tayo can be a powerful tool in the hands of God. Yung mga life groups natin, huwag natin maliitin kasi maaaring gamitin ng Panginoon yung mga relationship na nabuo. Gaano man kasimple yan. Surely, kayang-kayang gamitin ng Panginoon yung mga unusable. Yung mga iniisip mong wala nang pakinabang sa mundo, pero kayang baliktarin ng Panginoon yan. Yung mga individuals na ganyan, kayang gamitin ng Panginoon. But there is power, there is adventure, there is even excitement when the story is about a group of people na ginagamit ng Panginoon who are ordinary people who call themselves fearless friends. Hindi natatakot sa pagharap sa mga challenges ng buhay. So what are the marks of a fearless friendship? Number 1, cleverness or talino. Siguro mas appropriate yung salitang diskarte. No, hindi lang intelligence eh. Yung husay mag-isip, no? Kung gusto natin makakita ng mga taong fearless, so hindi natatakot, mayroon silang kakaibang uri ng diskarte. Verse 3 tells us, now there were 4 men with leprosy. And this is the bizarre, kakaibang bagay ito. Where? At the entrance of the city. Our passage tells us, yung 4 na yon, nandun sa entrance of the besieged city. Wala kang pumapasok, di ba? Nakaka-relate kayo niya noong 2020, 21. Quarantine, checkpoints, lahat. Parang gano'n, mas mahigpit pa. Itong 4 na to, nandun sila sa entrance of the gate. Friendship, like love, knows no bounds. Their friendship is characterized by cleverness because they use their adversarial situation to their advantage. Ang tatalino sila. Tingnan niyo po ito. Dahil sa kanilang undesirable situation, the Syrians who were besieging the city and
the people inside the city, wala silang pakialam sa kanila. And so they position themselves doon mismo sa entrance. No one goes in and out of the gate, but they were right there at the entrance and nobody bothered them. Nobody touched them. The Syrians were afraid of them. Mahawaan tayo to. The Israelites were also afraid of them. You see, mga kapatid, we all have limitations in life. But like the mga lepers na to, we don't have to face life's difficulties alone. Yung mga mahihina, magsasama-sama. Yun yung design ng church. Ang pinakamagandang desisyon at ginawa ng mga lepers po na to ay manatili sa isa't isa bilang magkaibigan sa panahon ng tinatawag kong double miseries. Why? Unang misery sa buhay nila, they were lepers. Wala talaga yun mga kapatid, para kang aso. Buti pa aso inalagaan. Pagka may ketong kanong panahon na yun, para bang buhay ka pero patay ka na. That's number one. Number two, of course, they were under siege. Kinukubkob yung kanilang lungsod. Of course, they were friends. They shared their fears and hunger. But I assume they also shared stories. Habang nandun sila sa entrance ng city, nakikita ko sa aking mind, nagtatawanan sila. Mayroong joy kasi magkakasama sila. The key to their survival is shared cleverness. They survive because they have made a decision, manatili tayo sa isa't isa. Magkakaibigan tayo dito sa napakahirap na sitwasyong ito. We all need friends. Companions. Comrades. And God understood that, that's why Eve was given to Adam. Let's go back to the basic. Di ba? Hindi talaga magandang wala kang kasama. That's why Adam was given yung kanyang mga kasama si Eve. Solomon, itong sabi ni Solomon, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa. Sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Sorry. Voice is not good today. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Yan sabi ni Solomon. Maganda lagi yung may kaibigan tayo. Maganda lagi yung may grupo. Maganda lagi yung mayroon tayong mga alam mong binigay ng Panginoon sa iyo ng mga tao. Sa kabilang banda niyan, mga kapatid, tingnan ninyo kung gaano kalungkot ang buhay ng taong walang kaibigan. Yan ito, When Jesus saw him and knew he had been ill for a long time, he asked him, "Would you like to get well?" Gusto mo bang gumaling? Ito yung paralytic sa Bethesda. Sabi niya, "I can't, sir." The sick man said, "For I have no one." Diba? Sabi niya, wala akong pag-asa because I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Someone else always gets there ahead of me. Kaya hindi siya nakakausad, walang nangyayari sa kanya, hindi siya gumagaling because he had no one. Sabi ni Solomon, ito yung blessing na mayroon kang mga kaibigan. Ito yung blessing na mayroon kang grupo. Ito yung blessing na mayroon kang mga kasama sa paglilingkod. On the contrary, ito yung curse ng buhay na nag-iisa. So mga kapatid, a clever church intentionally starts and maintains friendship that defies difficult and challenging times.
Kaya nga, di ba, nag-survive din tayo sa pandemic kahit paano by the grace of the Lord. At marami pa nadagdag ng pandemic sa atin because we have decided, let us not abandon each other. After all, mali yung mga doomsday preacher noon na yung Facebook, sa demonyo yan. Yung sa YouTube, sa demonyo yan, huwag ka dyan. O ngayon, nasan tayo? Nagsimba tayong lahat sa Facebook. And we're still connected. God can make ordinary friendship into something special for His glory. Start making friends here. That's my invitation to you. Bago ka dito ngayon sa church, this is your first time, second time, or wala ka pang ganong kakilala, start meeting people here. One of the most underrated, if not neglected gifts from God is the gift of friendship. We always think of God's gift as healing, prosperity, material things, abundance. What about friends? Diba, minsan, lumalagpas lang yun sa atin. Pero, blessing pala ng Panginoon yung mga taong binibigay niya sa buhay natin bilang mga kaibigan. Let's recover and enjoy this gift of community, this gift of communion, this gift of people. Diba, kaya ang tawag sa atin ng Bible, tribes, nations, communion, people, community, hindi lang basta individuals. Because that's God's design for us. Pangalawa, gusto makakita ng mga fearless friendship. Isa sa mga katangian dyan, decisiveness. Yung katapangan. Pansinin po ninyo ito. So, nandun sila, nakaupo, walang makain, lahat naman sila walang pagkain, sa kabilang camp, maraming pagkain. Nag-usap-usap sila. Bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Ito yung sabi. Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kasi walang pagkain. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mamamatay rin tayo. Mabuti pa pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap. Maraming pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid. Life gives us very little options. Konti lang talagang pagpipilian. However, God is giving you many chances of survival sa pagbibigay sa iyo, sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng mga kaibigan. Friends who might be below ordinary status, mga ordinaryong tao, might be a nobody, hindi kilala sa lipunan, pero mga kaibigan na pinagkalooban ng wisdom and courage. Yung mahusay magpayo, mahusay mag-isip, mahusay magdesisyon. They influence and shape our lives. As a result, mga kapatid, a collective thinking and shared ideas, pinagsama-sama mga ideas, emerge dito sa storyang ito and resulting to courageous action. Ito sasabihin ko sa inyo. We need friends who is not satisfied with the current situation. We need that. We need friends who will challenge the status quo. Okay na to. Okay na tayo. Di ba? Mga Pilipino pa naman, hilig sa ganun. We need friends who will disrupt our lives for the better. We need friends who will make creative and daring actions. May ganyan ka bang mga kaibigan? We need friends who will defy dangers. We need friends who will lead us into the future God has prepared for us. Question is, do you have a friend like that? Yan ba yung mga klase ng kaibigan mo? Are you this kind of a friend to someone? This conversation among lepers gives us the perfect chance today, mga kapatid, as you listen. This is a perfect chance to ponder about life and relationships. Saan ka dinadala ng mga kaibigan mo sa kasalukuyan? Let me ask you that.
Yung mga kaibigan mo, yung mga circle of friends, life groups naman yan, mga kaibigan mo sa labas ng church, saan tayo dinadala nito? So mga kabataan, mga young people, young professionals, kung sino man kayo, ano ang pinag-uusapan ninyo? Ano ang laman ng conversation? Tawanan na lang tayo dito? Tumbling-tumbling tayo dito? Di ba? Ito ba yung tumutukoy sa future? At nagpaplano kayong tawirin natin na magkakasama? Tulad ba ito ng usapan ng mga kaibigan sa ating istorya? Upo na lang ba tayo dito? Antay na lang ba natin pumatak ang ulan? Mas lalo pa daw iinit sa May. Di ba? Ngayon, nainit na. So, upo na lang tayo dito. Tayong gagawin. Bawat isa sa atin, kailangan pag-isipang mabuti ang mga bagay na ito. Ano bang naidudulot ng mga friendships na ito sa akin? And if you are here because your friends took that step, bold step, I will invite you to church. Listen to the Word of God. No pressure. Yun yung sinasabi natin dito. Hindi tayo natatalo ng status quo. We disrupt yung mga false sense of contentment na meron tayo. As a church, are we brave enough to confront the false sense of satisfaction that is so prevalent in many churches? And by the grace of God, reaching towards the future together. Okay na tayo, naka-aircon naman eh. May kape pa dyan. May parking ka pa. So ano pa? Evangelize pa, dadami pang tao, magkakasikipan pa tayo dyan. False sense of contentment. Ang tanong ay, upo na lang tayo dito? Yun ang sabi sa atin ngayon ng Bible. Tingnan niyo po itong video na to. Man, this is so brutal. Oh, I just got a really bad stink. Just arrived here in the Philippines for our latest cleanup project at the Pateros River in Metro Manila. It is without a doubt the dirtiest river I've ever seen. I've been chatting with some of the locals and they told me this used to be a beautiful location and now it's completely covered in rubbish. So over the next 10 days, we're going to try and remove every single piece of rubbish in this river so it doesn't flow into the ocean, doesn't get eaten by fish and then eaten by you. Rightio, let's do this. Correct. That's enough for one day. So we made a pretty good dent in that today. We've got all of that area there cleaned, but had enough for one day. I want to go home, have a shower, get a beer, and oh, thanks. Awesome. And then come back and do it all again tomorrow. Stay posted for our next video. Yes. I lived there for 6 years. I know the river. I did my Bible studies there. Mga member ng church, nakatira dyan. It's very dirty. Buti na may ganyan mga tao. Kaya kasi kailangan pa ba ng Australian guy? No, para sa ganyan. Mag-isa lang siya, nag-umpisa siya, then nakita ng mga tao. Mamay mga tao. Ngayon daw, malinis na yan. Ewan ko. Wala naman akong planong pumunta. Malinis na. Di ba? That's the beauty and blessing of friendship. Kailangan lang natin isang tao. One friend rises up, makes a challenge, influences someone, and becomes a team effort and collective victory. Shared decisiveness is essential for our collective survival and flourishing. Kasi hindi maganda mag-celebrate na mag-isa. Ang concept ng Bible, laging community. Ang concept ng Bible, laging sama-sama. Hopelessness will persist. Magtutuloy ang kawalang pag-asa if we are so fixated with current difficulties, having no courage to act and conquer what is ahead of us. Naggera yung China at Philippines, kialam ang US, patay tayong lahat.
Huwag na mag-aral. Diba? Ganon tayo ka-pessimistic minsan. Now, courageous acts start with a good question. A good question between life and death, between poverty and prosperity, between failure and success, between the past and the future. It always begins with a question. Ano ba ang gusto natin? Or mas maganda siguro tanungin, ano ba ang gusto ng Diyos sa atin? Mananatili na lang ba tayong ganito? Kailangan natin ng tapang, mga kapatid. Mas maganda, mas matapang tayo pag sama-sama tayo, di ba? Mayroon tayong word na rest back. Pag may naagrabyado yung kasama, kuyog, dapat gamitin natin yun sa maayos. Panghuli, gusto natin makakita ng mga fearless friendships. Ang isang karakteristik dyan, selflessness. Yung dalawa, pero parang yung nauna, medyo aggressive yung dating. Ito naman, medyo soft ng konti, pero napakahalaga po nito. Tininan ko yung definition nito. Sabi dyan, concerns more on the needs and wishes of others than with one's own. Yun na yung pagiging hindi makasarili. Ang concern niya ay para sa ibang tao at hindi lamang para sa kanya. Basahin po natin. 5-9. Nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawalang Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Heteo at Ehipsyo para digmain sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip silim. Iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang apat sa unang tolda. Kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda. Sinamsam din ang lahat ng mga naroon at itinago. Ito na. Ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas. Sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam na natin ito sa mga opisyal ng hari. So, people can be clever, can be decisive, but life will not be complete without going the extra mile of becoming kind and compassionate. Eh ano kung matapang ka? Ano kung madiskarte ka? Ang daming ganyang tao sa mundo. Kung walang balanse ng pagiging selflessness. Ng pagiging hindi makasarili. Selflessness is much deeper and wider than generosity. As I was doing the sermon, inisip ko talaga mabuti ito. Selfless or generous? Why? Bakit mas mayaman mas malalim at malawak yung pagiging selfless kaysa sa generous? Because you can be generous without being kind. You can be generous, perhaps, because you have been pressured by others. Yung siyam, nagbigay na, ikaw hindi pa. Bigay ka na lang. You can be generous, pero ang motivation mo ay shame. Nakakahiya. Buti pa yung mga yon, nagbigay, ako hindi. Nakakahiya. So let's be generous. You can be generous and your motivation is guilt. Tagal-tagal ko ng Kristiyano, hindi pa pala ako nagbibigay. No? Or you can be generous because you have so much resources, excesses in life. Hindi mo na alam kung paano gagawin. Pamigay na lang yan. Selflessness is love in action.
Selflessness happens when we take the position of humility. Always involving God. There are people who are generous, but God is not there. But you cannot be a loving person, a selfless person, if God is not there. It always involves God as the ultimate source and others as co-beneficiaries. Ang selfless na tao, isipin niya, lahat ito galing sa Panginoon at ang beneficiaryo nito, hindi lang ako, pati yung iba of the blessings from above. Kapatid, victory is victory only when others are invited and involved. Ano sabi nila? Hindi ito maganda. This is good news. Ibahagi natin ito sa ibang mga tao. So hanggang dito na lang ba itong mensaheng ito? Hanggang friendship na lang ba ito? Masyadong humanistic pagka ganun natin tingnan. Gusto kong sabihin sa inyo dito, nakita ko ng magandang principle dito mga kapatid, yung prinsipyo ng vessels in the hands of God. This is where theological perspective comes in. Kasi magiging humanistic lang yon. Nagsama-sama yung mga magkakaibigan, tapos may nangyaring maganda sa kanila. But beyond that, nandun ang Diyos. There were ordinary vessels in the hands of God. Their story was mentioned because they decided to stick together as friends, thus producing courageous and daring acts. Now, their act of kindness blessed the whole nation. Yung apat na yon, ng mga walang kwentang tao, ginamit ng Diyos to bless the entire nation. Now, that's the bigger picture there. And there's another one. God used them to implement His divine will and promise, and also judgment to His suffering people. Di ba? Sobrang tagutom, kinain na nga yung bata. Sabi ng Panginoon, bukas I'll do something. I will reverse the situation tomorrow. And He used that 4 lepers, that friendship, to bless the entire nation and also to deliver judgment on the unbelievers. Sabi ng captain, kahit magmilagro pa ang Diyos, di mangyayari yan bukas. And he died. Kasi nagkaroon ng stampede. Siya yung unang natapakan. Stampede na siya lang ng unang nag-isang namatay because of God's judgment. That's the message. We're all but ordinary people, but together we must offer our lives and friendship to God so He could mightily use us for His glory and also to bless others. Friendship mo, life groups mo, Bible studies natin, yung buong church as a whole, gagamiting platform ng Panginoon upang ipatupad kung ano yung kanyang gustong gawin at ang kanyang kalooban para sa society and hopefully for the nation. Hindi mo alam kung ano magiging impact nito. Maaaring hanggang sa ibang mga bansa. Some of you are OFWs, nakakilala sa Panginoon. Pagdating doon, you preach the gospel of righteousness. We can never tell kung saan titigil itong ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Magandang umaga po, pagpalayan tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Great is thy faithfulness.
May your righteousness, Lord, and faithfulness continue to flow in and through us. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, to bless others. Bless your people now. It's our prayer in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.